Kalinaw-linaw ng sinabi ni DILG Sekretaryo. Ito, pakinggan ninyo. Sabi ni DILG Secretary, police na private army. Sabi ng DILG, nagbabala sa mga politiko na gumagamit sa mga police bilang kanilang private army. Hindi ba si Torre private army na? Yung PNP at saka yung PNP at saka AFP parang private army na ni Bongbong. Pucha sila pa Si Rimulya pa. Si Rimulya pa ang nagbabala sa atin na wag daw gawing private army ang mga pulis. Tangina, kumbaga parang si Satanas. Sinasabihan niya na, oy, wag mo sasama ang mga ugali nyo, kailangan magpakabait kayo. Pero si Satanas siya. Tangina to mga wala nang mga antitindi talaga ng mga to, mga talagang sagad na sa kademonyohan ng mga hayop, Ay, nako, Diyos mio. Dito tayo pumunta. Mabilis lang. Dito kay kay Senator Soto. Oo, nagagalit si Senator Soto. Bakit daw binago? Kasi nga yung ni BP Sara impeachment. Yung impeachment ni BP Sara dapat June 2. Pucha, minove ni Chis Escudero ng June 11 ba o June 12, basta something around that date. So galit na galit yung mga congressman, galit na galit si Leila de Lima. Tsaka galit na galit yung mga gusto na magpasikat ng mga kongresista kasi nga daw utangin na ito kasi meron nagsasabi na pag natapos ang 19th Congress, hindi na siya tatawid sa 20th Congress. So kailangan next year na sila magsampa ulit ng impeachment kay BP Sara. May nagsasabi naman na tatawid daw yan. Puta, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, pero pakinggan muna natin tong balitang to. Hindi daw dapat pangunahan ni Senate President Chis Escudero ang pagdedesisyon tungkol sa pagpresenta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator-elect Tito Soto. Kasunod ito ng desisyon ni Escudero na iurong sa June 11 ang presentasyon mula sa orihinal na June 2. Dahilan ni Escudero, dapat daw unahin ang mga priority bills ng gobyerno at ilan pang mga presidential appointment. Napakaganda, di ba? Dapat atupagin natin yung iba pang pressing issues. Hindi naman talaga si Duterte ang problema Hindi naman si BP Sara ang problema Utangin na yan, magiging busy tayo dahil dyan. Ang dami-dami pang mga secretaries na hindi pa natin na i-interview kasi yung commission appointments, lahat ng mga secretaries, yung iba kailangan dumaan sa Committee on CA Kailangan dumaan sa sa Commission on Appointments para ma-confirm kung sila nga ay fit doon sa mga cabinet positions na yan. So ipagtatanggol nila yung sarili na and so on and so forth. So para sa akin talaga mas importante yun kasi sa impeachment, putang ina, political ito Hindi ba? Kasi hindi na mga bossing, pag napatunayan si BP Sara dito sa impeachment na ito na may kasalanan siya, matatanggal lang siya sa pagka-BP, tapos hindi na siya pwedeng maging government, maging konektado sa gobyerno buong buhay niya. Ganun lang, unless i-reinstate siya ng gobyerno. Pero yun lang yun, hindi siya makukulong. So what's the sense na hinihiring pa natin kung wala rin lang kulong? So, ang gusto lang natin na makuha is ma-impeach siya para hindi na siya tumakbo bilang presidente sa 2028. Di political yan. Bakit ko pa aasikasuhin yung isang bagay na political? Wala namang ganap sa buhay ng mga Pilipino. Kung talagang seryoso kayo, dito sa ikinakaso nyo kay BP Sara, sa ombudsman nyo kasuhan. Kasi sa ombudsman, may kulong. Ito political lang to. Pucha, nakaabang tayo. Ilang oras yung hearing, ilang araw aabutin yan. Hindi ba? Masasayang ang oras natin. Ang dami na nagugutom, walang trabaho, bagsak ekonomiya, peace and order. Pucha, magkaliwat kanan rally pa yan. Magrarally mga pro-Duterte, magrarally mga anti-Duterte. Dahil sa hayop na na yan. Tapos ano mangyayari? Magiging productive yung mga congressman? Hindi, nakaabang din sila dyan.
O so, walang magagawang batas ito mga buwaka ng inanto. O hindi kawawa tayo, di ba? Tayo, butya yan, mag-aantay na naman tayo ng panibagong eleksyon para lang makapaglagay tayo ng mga matatinong tao. Putan, tatanga rin ng mga Pilipino. Sino yung nagbabayad? Yun ang binoboto. Tapos etong Comelec natin, di pa mapagkakatiwalaan. Anak ng putya, lahat ng problema nasa Pilipinas. Lahat ng kademonyuhan nandito sa Pilipinas. Utangin na yan. Itong nanay ko kasi, ba't hindi ako pinanganak sa, Burkina Faso Kung nasa Burkina Faso sana ako pinanganak ng nanay ko, putya, ang itim ko pa naman. Di bilong na bilong ako dun. Di sana, nakaranas man lang ako ng first world country. Hayop na Pilipinas to. Pero giit ni Soto na dati na rin naging Senate President, ang ganitong issue dapat desisyonan ng lahat ng mga senador. Pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. At the very least, nagkukoko sila, then the Senate President can speak. Dinipensahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-urong ng presentation ng Articles of Impeachment. Paliwanag niya na pagkasunduan ito sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council kung saan kabilang ang ilang senador at kongresista. Ito rin ang tingin ni Senadora Amy Marcos na kaalyado ni VP Sara. Dapat naman daw talagang unahin ang priority measures. Oy, ikaw talaga. Ano mo yung election nga? Putang ina, hindi nyo na... Ikaw, Amy, sitting pretty ka na naman, ha? Putay, TikTok ka na naman ng TikTok. Punta ka na naman ng punta ko sa bansa, ha? Unahin mo nga unahin mo nga yung eleksyon dito sa Pilipinas. Puta, porkit nanalo ka na, wala ka ng pakialam, ha? O, silipin nyo yung eleksyon. Putang ina, 17 million yung overvotes. Putya naman yan. Parang pinababayaan nyo na lang, ha? Walang hiya to si Amy talaga, oh. At hindi pamumulitika. Mga kapatid, Hindi ba? O, tama nga naman. Puro politika lang yan. Politika lang yan, mga bossing. Yaang impeachment. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na ba
walang